Okay, good day again, October 31. Good morning and same chart, gold pa din. So, kaya lang, this is an analysis using, again, price action. Yung price action yung galaw ng candlestick. Then, support and resistance. And, wala yung moving average dito. Ngayon, gagamit tayo ng zigzag. And then, market structure. Pero ngayon, umpisahan muna natin sa top-down analysis using support and resistance from monthly time frame. Always start from monthly time frame. Yan. So, ang gawin nyo, ako kasi kabisado ko na, kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko uli yung mga support and resistance ko, tapos pinabalik ko hanggang sa ma-practice ako mabilis. So, dito, yung unang resistance ko, sa ilalim nung October ngayon, sa ilalim niya. Ilalim means low. And then, susunod is the high nung September. Yan, sa ibabaw, sa high. So, this area now, this area serves as, ito to, support sa monthly 9 time frame. Again, this is a solid yellow line. Ibig sabihin, inilagay siya doon sa time frame ng monthly. Yan. And then we have another line here sa taas. Long dotted line, putol-putol, na mahaba. It serves as a resistance. Kaya na mapapansin nyo dito yung blue, ayaw mo makita diyan, right-click mo yan, then pindutin mo yung visualization, all time frames, tanggalin nyo monthly. Hindi nyo na makikita dyan yan. Makikita nyo siya sa weekly na. Okay, monthly, we place our support and resistance. Yan. Then we go down weekly. So, itong dalawang line na to, ibig sabihin nito, ito yung naging week. At kung titingnan mo yan sa weekly, sumagad pa siya hanggang dun sa pinaka-support ng monthly halos. And then, nagkaroon ng rejection. Itong blue na to, nilagay ito between this candlestick and this candlestick dahil nagkaroon ng double bottom doon. So, naging support siya pero na-break siya ng price na to. Pero nag-bounce dito to, bumalik. Now, the price is, nandito siya ngayon. Nandito siya sa somewhere here. Yan. Medyo bumababa na nga doon sa support nung weekly. No? Pag bumaba ka ng daily, yun. So, makikita mo na ngayon yung price action. Ayun yung price action ng daily na to. This daily yesterday is a solid bullish. Konti lang ang buntot sa taas, sa baba. Ibig sabihin, strong yan. Pero bakit bumababa? Because ganun talaga yung market. Market always move up and down. Kailangan niyang ganun, ano? So, kaya lang dito, naglagay na tayo ng zigzag. Ayan, delete natin zigzag. Paano mo ilagay yung zigzag? You have to go to Insert, Indicators, Custom. Tapos dyan, type mo yung C, mapupunta ka sa zigzag sa baba. Yung default ng zigzag is red. Ang ginawa ko, pinalitan ko ng, kasi may candlestick na red, hindi ko makitang maayos, pinalitan ko siya ng gray. Dark gray. Yan, para kita ko kagad siya. So, ito yung zigzag ngayon. Yung zigzag, pag tulad nito, yan. So, siya ngayon is, on the daily basis, sabi niya, this is now your swing high. And then, nung lumabas na itong candlestick, lumabas na itong line na to, parang sinasabi niya na ito na ngayon yung swing low mo. And, makikita nyo na in-confluence siya dun sa support natin on the monthly. And then, ito rin yung tinatawag na fair value gap. Our next video is regarding fair value gap. And then, makikita nyo may rejection. And for the past 2 days, the candlestick body is small kumpara dito. So, it signifies indecision from market. And then yesterday, there is a bullish candlestick. Bullish, ibig sabihin, malaki yung body niya. In-engulf niya yung body nito, dalawa nito.
at nag-cross pa siya above the resistance ng weekly. So, medyo dumungaw siya. But considering na dumungaw siya, we cannot consider this as a good breakout. Kasi good breakout should be the body should be more than above the resistance. Ang mangyayari dyan, i-retest niya yan. But if this is the kind of candlestick na nakita nyo, halos dumungaw lang, posible yan na babalik talaga yan sa loob, sa ilalim. Pwedeng mag-reject dito o pwede namang babalik dito. Kaya pagdating doon, mag-aantay lang tayo ano yung ipapakita niya. But at the moment, bumabalik siya. Mate, ba't di ka mag-sell? Kasi hindi yun ang plano ko. Ang plano ko is, pag dumating dito, magbabay ako. Bakit? Kasi nga, this is a bullish engulfing at the support area. So, I'm waiting for the retracement. And using the zigzag, sinasabi na ni zigzag na, ito na, nasa swing low ka na. So, most likely, pwedeng mag-consolidate yan o magsa-sideways. Yan. So, this is daily. Baba tayo ng 4 hours. Sa 4 hours, ayan, nakikita na natin na yan. So, sa 4 hours, ayan, nakikita na natin na meron talagang yan, low, higher low, high, di ba? Naging higher high. Dapat kasi kung tutuloy yan, dapat higher low, lower high, tsaka lower low. Hindi. Nagkaroon ng low, higher low, high, higher high. So, most likely, ito ay ngayon ay higher high, and then we are going to wait for the lower, higher low. So, if that happen here, pwede ako mag-buy. So, using zigzag, kanina, sabi niya, eto na. Pero, nagpakita ngayon sa 4 hours. So, ibig sabihin, ito ngayon, on the 4 hours basis, pwedeng babalik muna yung candlestick dito o yung price action dito. Yan. So, yun na hinihintay natin. And, kung bababa tayo ng one hour, so 1 hour, from this line to this line is 1 day, and from this line to this line is another 1 day supposed to be, pero hindi pa to natatapos. So ito yung first 2 or 3 hours kanina, sideways, at napapansin nyo lumabas yung market at nagre-reject pa din yung buyer. Kaya ibig sabihin, maaaring ito ay retracement lang, pero saan natin hihintayin? So using zigzag, inihintay ko to na may lumabas na line dyan. Pag sinabi ng line, lumabas yung line, sinasabi niya, ito na yung swing low ko. That's how we use zigzag. Ngayon, tinitingnan na natin yung zigzag kung nag-inconfluence siya dun sa ibang mga strategy natin. Ayan. So, baba ulit tayo ng lower time frame. 30 minutes, ayan. 30 minutes. So, sa 30 minutes, ayan, nagpakita na siya. 30 minutes, magpakita na yan. Ibig sabihin, pwedeng hanggang dito na lang or pwedeng bumaba pa. Kaya, baba ka ng lower time frame ulit. Ayan. So, wala. Ganun pa rin. So, ito pa lang yung pinakikita niya. So, hindi ka pwedeng mag-react yan kasi nandun pa rin yung market structure. Ayun pa rin yung market structure na downtrend. Puro downtrend pa rin yan. Wala pang break na structure. So, habang bumababa ka, importante pa rin yung market structure. And then, 5 minutes. Halos nandun pa rin. So, hindi pa siya nagpapakita ng another line. Ayan. Pwedeng magkaroon niya ng double bottom on the lower time frame. Pero you have to wait. 1 minute. Tingnan natin. Ayun, meron. Sa 1 minute, nag-uumpisa na siyang magkaroon ng mga zigzag. Ayan. Kaya lang, pag tinignan mo yung market structure, anong market structure? High, lower high, low, lower low, lower low. Hindi pa nababiolate ito. Ang maganda sana kung magkakaroon ng ganyan, ayun. So if this is high and another higher high,
Yun ang hinihintay. Hinihintay ko. If that happens, at bumalik ito for another low, pwede na ako mag-buy. Okay? That is for video number 4. Ang next video natin will be about fair value gap. Price action, support and resistance, market structure, and fair value gap. Wala namang moving average at saka walang zigzag. Thank you.